Ang mga kaganapan ay nagpatuloy sa isang mahirap at masalimuot na laban para kay Lilet Matias nang magsampa siya ng kaso laban kay Patricia. Hindi lamang ang mga lihim na matagal nang itinatagong mga krimen ang naging sentro ng kanilang laban, kundi pati na rin ang mga personal na emosyon at sakit na dulot ng kanyang pagkawala ng ina. Sa kabila ng matinding galit at sakit, si Lilet ay naging matatag at nagpakita ng hindi matitinag na determinasyon upang makuha ang hustisya para kay Meredith at para sa sarili niyang kapayapaan. Habang patuloy na pinapalakas ni Lilet ang kanyang kaso, dumaan sila sa iba't ibang pagsubok, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa tulong ni Era na nagbigay ng kanyang suporta at mga patotoo, nahanap nila ang mga pira-pirasong ebidensya na magpapatibay sa akusasyon laban kay Patricia. Kasama nila si Trixie na bagat may pag-aalinlangan at sakit sa puso ay nagbigay ng kanyang buong suporta kay Lilet. Nalaman ni Trixie na ang isang lihim na hindi lamang si Meredith ang biktima ni Patricia, kundi pati na rin si Ino, ang anak ni Lorena. Isang bagong hamon na naman ang dumating at ito ay nagdagdag pa sa lungkot at pagdaramdam ni Trixie. Ngunit kahit ito ay nagbigay sa kanya ng higit pang pagsubok, natutunan niyang tanggapin ang katotohanan at magpatawad sa sarili. Ang kagalakan ng pagkakaroon ng hustisya ay hindi madali. Marami ang mga pagkakataon na nadarama ni Lilet ang matinding sakit at kalungkutan, lalo na sa mga araw na siya'y mag-isa at naisip ang kanyang ina. Minsan tinatanong niya ang sarili kung sapat na ba ang lahat ng pagod at sakripisyo upang makuha lamang ang katarungan. Ngunit sa bawat hakbang na iniiwasan ni Patricia, sa bawat paninindigan ni Lilet at Ira, at sa bawat ebidensya na lumilitaw, unti-unting tumitibay ang kanilang kaso. Sa mga huling yugto ng kanilang laban, nahihirapan si Patricia. Ang lahat ng pagtatangkang magtago at magtakip sa kanyang mga kasalanan ay nauurong. Lumabas ang lahat ng lihim at nakaharap siya sa mga patotoo, mga dokumento at testimonya na magpapakita ng kanyang mga krimen. Ang mga galit na pagbabalat kayo ni Patricia ay hindi na nakatago. At sa wakas, nakaharap siya sa mga awtoridad. Hindi siya nakaligtas sa mga ebidensya na kanyang itinatagong matagal. Nang matanggap ni Lilet ang huling hatol, isang matinding pakiramdam ng pagkakaroon ng katarungan ang sumanib sa kanya. Bagamat ang pagkawala ng ina ay hindi na muling maibabalik, ang mga pangarap na tinupad ni Lilet ay nagbigay sa kanya ng konting kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napagtanto niya na sa mga pagkakataong tila hindi na makakamtam ang hustisya, may mga tao pa ring magbibigay ng lakas at tapang upang labanan ang mga maling naganap. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa laban at may mga kasamahan siya na magbibigay daan sa tamang pagbabago. Sa kabila ng matinding sakit at hirap ng proseso, natutunan ni Lilet na minsan ang mga tamang desisyon ay may kasamang matitinding sakripisyo. Bagamat mahirap, siya ay naging bahagi ng tagumpay ni Lilet at natutunan niyang magpatawad sa kanyang sarili at kay Lilet. Sa huli, napagtanto nilang lahat na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa pagkakaroon ng katotohanan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga kahihinathan ng kanilang mga desisyon. Ang pagkakakulong ni Patricia ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa mga biktima ng kanyang mga krimen. Ngunit para kay Lilet, ito ay isang hakbang lamang sa mas malaking laban para sa mga taong pinahihirapan ng kasinungalingan at kawalan ng katarungan. Ang kwento ni Lilet Matias ay hindi nagtapos sa pagkakulong ni Patricia, kundi sa patuloy na pagpapahalaga sa katotohanan, pagkakaibigan at ang matinding lakas ng loob na kayang baguhin ang buhay ng bawat isa.